Sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Sierra Madre, may isang albularyong nagngangalang Mang Ilog na kilala sa kanyang kakaibang kakayahan. Mula sa kanyang ama, namana niya ang mga kakaibang agimat at orasyon, ngunit higit sa lahat ay ang kanyang mahiwagang pangil ng kidlat. Isang ngipin na kumikislap at tila sumisigaw ng kapangyarihan tuwing natatamaan ng sinag ng buwan. Ayon sa alamat, ang pangil na ito ay nahulog mula sa bibig ng isang Diyos ng kidlat, at sino man ang may hawak nito ay nagtataglay ng kakayahang tawagin at kontrolin ang kidlat mismo. Si Mang Ilog ay mahinahon ngunit lubos na iginagalang sa kanilang baryo dahil sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng kapayapaan sa kanilang lugar, umiiral ang matinding takot sa isang nilalang na gumagala sa gabi, isang aswang na kilala sa pangalang Luningning. Siya ay dating magandang dalaga, ngunit mula nang makaranas ng trahedya sa pamilya at nainggit sa iba, siya ay naging halimaw na gutom sa laman ng tao. Laging nagtatago si Luningning sa kadiliman, hinahanap ang mga naglalakbay sa gabi upang gawing biktima. Isang gabi, nang ang buwan ay maliwanag at malamig ang simoy ng hangin, biglang sumigaw ang isang bata mula sa gitna ng baryo. Nakita siya ni Mang Ilog na tumatakbo, duguan ang damit, habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Tumakbo si Mang Ilog palapit at nagtanong, "Anak, anong nangyari?" Si Luningning. Nakita ko siyang sumusugod papunta sa bahay namin. Wala siyang ibang hinahanap kundi ang dugo ng aming pamilya. Sambit ng bata habang nanginginig. Napatingin si Mang Ilog sa malayo at sa dulo ng kalsada, isang anyo ng babae ang dahan-dahang papalapit. Si Luningning, ang aswang. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi at ang kanyang mga kuko ay mahaba na tila nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bago pa man makalapit si Luningning, kinuha ni Mang Ilog ang kanyang pangil ng kidlat mula sa kanyang bulsa. Itinaas niya ito sa hangin at sa isang saglit nagkulay bughaw ang kanyang mga kamay habang lumalabas ang kakaibang liwanag mula sa pangil. "Tama na, Luningning. Hindi mo na matatakot ang mga tao dito," sigaw ni Mang Ilog. Ngunit ngumisi lamang si Luningning. "Hindi mo ako kayang pigilan, matandang albularyo. Isa kang mortal lamang na walang silbi." Sumugod siya, humahakbang ng mabilis na parang hangin. Biglang hinampas ni Mang Ilog ang lupa gamit ang pangil ng kidlat. At mula sa ilalim ng lupa, isang malakas na kidlat ang lumabas at tumama kay Luningning. Tumilapon siya pabalik, ngunit agad siyang bumangon, mas galit at mas mabagsik ang anyo. "Akala mo ba ay sapat na yan? Ako'y hindi basta-bastang mamamatay," ani Luningning habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Nagiging malahayop ang kanyang anyo at ang kanyang mga kuko ay lalong humaba at tumalim na parang mga espada. Mabilis na nagpalitan ng atake si Mang Ilog at si Luningning. Tuwing tatama ang pangil ng kidlat, lumalabas ang nakakasilaw na liwanag na parang bolang apoy. Ngunit ang bawat sugat na natamo ni Luningning ay mabilis ding naghihilom. Sa bawat pag-atake ni Mang Ilog, nagiging mas mabagsik at mas mabilis ang mga kilos ng aswang. Inilabas ni Mang Ilog ang isang botelyang may lamang dugo ng kalabaw, isa sa kanyang mga sikreto. Binuhos niya ito sa lupa at bumulong ng orasyon. Biglang lumabas ang isang mabangis na apoy mula sa kanyang kamay at inihagis niya ito kay Luningning. Pumilipit ang aswang sa sakit, subalit hindi siya basta-bastang bumitaw. Sa isang iglap, sumugod si Luningning mula sa gilid, tinamaan si Mang Ilog sa balikat ng kanyang mahahabang kuko at napabagsak siya sa lupa. Habang si Mang Ilog ay nakahandusay, hinablot ni Luningning ang pangil ng kidlat mula sa kanyang kamay. Tumawa siya, hawak ang pangil sa kanyang duguang kamay. "Akala mo ba ikaw lang ang maaaring gumamit ng pangil na ito?" Bulong ni Luningning habang tinaas niya ang pangil sa liwanag ng buwan. Biglang kumidlat at dumagundong ang kalangitan. Ngumiti si Luningning sa paniniwalang nakuha na niya ang kapangyarihan ng pangil. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang liwanag ng pangil ay biglang naging pula at ang kidlat ay bumaliktad pabalik kay Luningning. Bumalikwas si Mang Ilog, tila alam na ang mangyayari. "Hindi mo naiintindihan, Luningning," ani Mang Ilog. "Ang pangil ng kidlat ay hindi para sa mga nilalang ng dilim. Isa itong sumpa sa mga tulad mo." Sa isang iglap, pumasok ang kidlat sa katawan ni Luningning at nagsimulang magsunog ang kanyang laman. Pumilipit siya sa sakit habang ang kanyang balat ay unti-unting natutunaw.
Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong baryo at nakita ng lahat ang pagtapos ng isang halimaw sa ilalim ng kapangyarihan ng pangil ng kidlat. Nang tuluyang natunaw si Luningning at wala nang natira sa kanya, nakita ng mga tao si Mang Ilog na tila pagod na pagod. Subalit sa kanyang palad ay nakikita ang pangil ng kidlat, ngunit hindi na ito kumikislap. Bakit nawala ang liwanag ng pangil? Tanong ng bata na kasama kanina. Ngumiti si Mang Ilog. Ang kapangyarihan ng pangil ay para lamang sa isang beses. Kapag ginamit na ito laban sa pinakamalaking banta, maglalaho ang kapangyarihan nito. Habang binibitawan ni Mang Ilog ang pangil at iniiwan ito sa lupa, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Ilog anak," sabi ng matanda, "oras na para magpahinga ka na. Ang baryong ito ay ligtas na." Ngunit habang papalayo si Mang Ilog sa lugar, naramdaman niya ang biglang pagsakit ng kanyang dibdib. Napansin niya ang marka ng sugat sa kanyang balikat kung saan siya tinamaan ni Luningning kanina. Unti-unti itong nagiging itim. Sa huli, natuklasan ni Mang Ilog na naipasa ni Luningning ang sumpa ng pagiging aswang bago ito mamatay.